Good afternoon, everyone. We're having this series po, no? And I hope maka-join kayo. Even yung mga global family natin. If you have a relative abroad na walang magawa sa buhay at walang simbahan, padala niyo po itong QR code na to. So, scan mo lang yan. And then, makakasama natin siya sa global family natin. We meet every Friday at dadagdagan po natin yan. So, nasa series po tayo ng Close Encounters. Bakit ba tayo nagkaroon ng series na to? Ito yung mga taong naka-encounter kay Jesus. Because sometimes, we feel like, right, if you are in church, but not in Christ, you are in danger. Sometimes we feel na pag nasa simbahan ka, shooing ka na sa langit. Sino dito feeling mo? Feeling mo lang, mapupunta ka sa langit. Kasi, puro impyerno lahat tayo rito, di ba? Okay? Kasi, yung parang pakiramdam mo, dahil anak ka ng Christian, yung magulang mo, kinasal pa ng Christian, kung si Brother Eddie pa nakasal sa'yo, di ba? Ang tindi no, kaibigan ko na yun. So, akala mo, kung mo nagkasal sa'yo, pastor, punta ka na sa langit. Or anak ka ng pastor, punta ka sa langit. Or worse, feeling mo dahil pastor ka, pupunta ka sa langit. Naniniwala ko may mga pastor pupunta sa impyerno. Pero hindi ako yun. Okay, so ito yung danger. Christian ka kasi, hindi ako Muslim eh, hindi na ako Catholic, so I'm a Christian. Ano ba meaning ng Christian? The Bible, what? Twice lang ginamit yung word na Christian. Jesus never used the word Christian. So kung akala mo, Christian ako, pupunta ako sa langit, So sometimes we feel, active ka sa church, whether Catholic, Iglesia, born again, and you feel like, kasi nagsisimba ka, pero hindi naman sa'yo nakikita si Kristo. Sino dito, halatang halata sa'yo si Satanas? Yung misis mo, umuwi ka pa, Satanas ka, di ba? Tapos ano sagot ng mister? Eto na naman ako sa impyernong bahay na to, di ba? Kaya gulong-gulo yung mga anak mo, kala nyo nakatira siya sa impyerno, di ba? So be careful because sometimes we feel, lumaki tayo sa church, bininyagan ka sa church, right? Ikinasal ka sa church. Eto pa matindi, pare, namatay ka sa church. Ibig sabihin, doon ka binurol sa church and still end up in hell. You can be in church but not in Christ, you're in great danger. And this is what this series is all about. Right? Kaya may tanong ako sa inyo. Mahalaga tong tanong na to. Right? Tingnan nyo. Kumusta ka? Baka kasi wala nangangamusta sa inyo eh. Okay. Halatang di nanonood ng TV yung mga ano rito, ano? Galit sa akin si Senator Pia na to. Kumustahin nyo kasi. Okay? Kumusta ka? Okay? Sino dito feeling mo lang? Again, marami akong tanong eh, no? Feeling mo minsan walang nakikinig sa'yo. Anybody here? Parang, yan, yung aking clicker. Papalitan na natin to, bibili kong 3 na to sa Lazada mamaya. Alright? Yung I assume every person here today, alright? Marami lang kasama konti mic ko. At some point, we cried out and we've been told to keep quiet. Meron ba rito na inuungot mo sa nanay mo? Lumakas naman. Yung nanay mo, meron kang inihingi. Tapos, tumahimik ka. Nasa toy kingdom ka. Shh, huwag ka maingay. Wala tayong pera ngayon, right? Anybody here, you feel like meron kang sinasabi sa isang tao tapos sinabi sa'yo, wag ngayon. Meron bang ganon? Yung bayo ko, paboritong linya yan. Wag ngayon, di ba? So, may gusto kang linawin sa teacher mo, and then sabi sa'yo, wag ka na magtanong, aralin mo na lang. Or may nararamdaman ka sakit. Anybody here you feel na may nararamdaman ka sakit, mga millennials or Gen Z, tapos sabi ng magulang mo, alam mo, nung araw, wala namang kaming ganyan eh. Ang arte nyo, you're so weak. Tapos yung nasabihan na, I still have the floor, ngawa naman, di ba? So, parang you feel like, yung mga tao rito, updated sa, alam mo, tita, alam mo, puro panood mo lang, okay? Puro panonood mo ng TV, updated ka, right? So parang, meron kang dinaramdam, right? And then you feel like walang nakikinig sa'yo. I don't know, some of you here today, you've been silenced by well-meaning people. Ito problema, ang nagsabi sa'yo, mga taong you look up to. Alam mo, huwag natin pag-usapan ngayon yan. Alam mo, bata ka pa, marami ka pang kakainin bigas. Alam mo, may gatas ka pa sa labi. And you're not being heard. And you feel like, ito pa naman yung mga taong I look up to. Unfortunately, yung word na perseverance na pinag-uusapan natin ngayon, somehow, magaling tayo sa ibang bagay. We persevere sa career, we persevere sa maraming bagay, we persevere sa hobby. Anybody here may pinupurso kang hobby? Sobrang galing mo. And ang galing mo. You're so persevering. Right? And then kahit anong mangyari, lalaban mo. Pero unfortunately, sa mga spiritual na matter, doon tayo sumusuko. And today we're going to talk about faith that won't stay silent. Pag-uusapan natin yung kwento ng isang bulag na to, right? So makikita nyo, pero siya, hindi niya tayo makikita. So today, we're going to look at the life of this blind man by the name of Bartimaeus who never stays silent. Pinatatahimik siya, sinasabihan, hoy, huwag kang maingay, di ba? And yet,
Hindi siya bumigay. He is not deterred by the crowd, right? Sinabihan ng mga tao sa paligid niya, hoy, tumahimik ka, wag ngayon. Mahalaga yung tao na to, importante to, ikaw hindi. Have you ever feel like that? Na yung taong gusto mong abalahin, sobrang importante. And minsan feeling mo, walang time sa akin to. May nakausap ka na ba importanteng tao? Tapos pakiramdam mo, hindi ako makakasit na appointment dito. Hindi ako pagbibigyan ng tao na to. And we have people like that. And then, some people will say, alam mo, wag mo nang abalahin. Hindi ka importante. Now, pero iba tong bulag na to. He has a once in a lifetime chance na isigaw dito sa tao na to yung kanyang pangangailangan, and he feels like, kung susundin ko tong crowd, wala akong mararating. And maybe some of you, you're in that situation. And here's my question for you. What if the only thing standing between you and your breakthrough is your persistence? Sino rito may pinagdadasal ka pa sa Diyos? Yung kalahati po perfect na, so pwede na ako lumabas dito kasi mukhang wala na kayo inihingi kay Lord. Yung, alam mo, may igaganda pa yung relationship nyo. Yung anak mo makagraduate ng college, makahanap ng trabaho yung mister mo, makapaghanap ng trabaho yung misis mo. Alam mo na, yung buhay mo may igagaan pa, may iluluwag pa, may i-improve pa. And sometimes we want the breakthrough, but we don't want the persistence. Sino sa inyo nagpe-pray ka ng gano'n, Lord, gusto ko ng blessing! Now na. Parang, yung gusto mo agad yung blessing without the process. And today, yan ang pag-uusapan natin. And hopefully, alam ko, medyo, ngayon lang uminit dito, no? Dati hindi mainit dito eh. Kasi 5 lang ang members ko dati. Okay, itong first row lang kami, no? Nagtataka ko, dumami kayo ngayon, ano? Huwag kayong makalala, hindi tayo magbabayad this week dahil walang aircon, okay? So, but seriously, we want to know, ano yung nangyari in between? Here's a blind guy, and everyone is telling him, shut up, huwag kang maingay, hindi ka importante, diyan ka lang sa sideline, and eventually, nasa langit siya ngayon. Andin din, no? Ano yung nangyari in between? Because eto na may miss out natin. Gusto mo lang yung breakthrough, hindi mo inalam yung proseso. Right? Everybody wants to be Manny Pacquiao. Gusto ko maging Manny Pacquiao, isang laban, bilyon. Pero gusto mo may pinagdaanan niya. Gusto mo maging sikat na coach ng basketball, laki na may pinagdaanan niya. So gusto mo maging sikat na singer, whatever, you want the ending, pero you don't even want yung pagising ng maaga, yung disiplina. Are you following? So today we're gonna look at the story, and the question is this: what if yung isang bagay lang na namamagitan sa'yo at sa breakthrough mo is your persistence? So let's look at the story. Basahin ko lang yung kwento and then ayusin natin yung mamaya. Then they came to Jericho, Rosales. Hindi, iba pala ito, kala si Jericho Rosales to. And as Jesus and his disciples together with a large crowd were leaving the city, meron isang bulag by the name of Bartimaeus, which means son of Timaeus, was sitting by the roadside and is begging. When he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to shout, Jesus, Son of David, have mercy on me. Marami nag-rebuke sa kanya. At sabi sa kanya, tumahimik ka, bulag. Sana pipi ka na rin, ang ingay mo, okay? But he shouted all the more, Son of David! Sinigaw ko na, nakakatulog yung isa sa likod. Ano? Doon, makatutulog ka. Okay? Sabi, Son of David, have mercy on me. And then sabi dito, Jesus stopped. Everybody say, stopped. Pare si Jesus to, huminto. I mean, you're looking at the most prominent person during the time. Si Jesus, people want him to be the next king of Israel. So everybody's talagang, woo! And all, nilalatagan na siya eventually ng mga palm tree and all, yung leaves. But then again, huminto siya, tinawag, patawag mo si Bartimaeus. Sabi ng mga tao, cheer up on your feet, he's calling you. And throwing his cloak aside, he jumped to his feet and came to Jesus. Then last 2 verses, what do you want me to do for you? Sa tanong ni Jesus. Sabi ng blind man, Rabbi, I want to see. Obviously, di ba? And sabi ni Jesus, go, your faith has healed you. Immediately, everybody say immediately. Immediately, he received his sight and followed Jesus along the road. Let's bow down our heads and close our eyes. Lord, nililift up namin sa iyo ang kwento ni Bartimaeus. Maaaring hindi kami physical na bulag. Pero marami dito, Lord God, even nanonood ngayon, spiritually blind. And katulad ni Bartimaeus, we want our sight. We want our breakthrough. Pero Lord, ano ang difference ng tao na to 2,000 years ago? Hanggang ngayon pinag-uusapan pa namin ng buhay. Anong difference niya sa amin na pareho naman kami nagdadasal? So Lord, today, we want to seek you just like Bartimaeus did. And hopefully, our breakthrough will happen today. In Jesus' name, amen.
faith that won't stay silent. Three things pag-uusapan natin. We're gonna look at his condition, we're gonna look at the opposition, and we're gonna look at the provision. Tatlo lang. Yung kondisyon ng bulag na to, yung mga kumukontra, okay? And then, yung provision na kanyang pinagdadasal. Are you ready to listen? Alright? Huwag nyo lang intindihin yung init. Okay lang yan. Okay, nasa Pilipinas tayo. Dalawa lang weather natin. Hot and hotter. So, nasa hotter tayo ngayon, mga kapatid. Okay? Dito, huwag kang matutulog dito, ha? Ang natutulog dito, kinukuha ni Lord. Hindi, joke lang. Okay? So, wala matutulog. Okay? So, labanan mo yung antok mo. Patapos na ako. In fact, I'm done. Thank you. Ang dali kausap ng pastor dito. Pag gustong tapusin, tinatapos agad. Hindi. Pag-usapan muna natin yung condition niya. Okay? Let's talk about the condition. Sabi dito, they came to Jericho as Jesus and his disciple together with a large crowd. Hulaan nyo, saan galing si Jesus? Galing lang niya kala Jericho Rosales, pupunta siya kala Juan Mig Bondok. Dahil nandun si Aiko Melendez. Ay, tari, updated. Alam niyo kung saan galing si Jesus? Galing siya kay Zacchaeus. Galing siya ng party. Remember yung nasa Shangri-La tayo 3 weeks ago? Ito yung topic natin. Sa mga first-timer po, meron po tayong YouTube, Facebook, Spotify. Nandun po yung series na to. Kung na-miss nyo na yung nakaka-apat na kami. So, kung na-miss nyo yung 4, nandun lang po yung available. Pag wala kayong gagawa, naglalaba, makinig kayo. So, noong unang linggo, itong si Zacchaeus, pinag-usapan namin. Galing lang siya doon. Hulaan nyo, saan papunta si Jesus? Ipapako na siya sa krus. Few days. Ipapako na siya sa krus. Okay? So, tingnan natin yung istorya. Okay? Let's continue. Sabi dito, then they came to Jericho, as Jesus and his disciples, together with a large crowd, were leaving the city. Buti pa rito may aircon. Dito bayad tong pwesto na to, okay? Kuya, bayad to, ha? Okay? May aircon dito. Jericho is the first century city. I've been here sa Jericho. Nung unang panahon po, hindi siya laid-back city. In fact, Herod the Great has his palace dito sa Jericho. Sobrang luxurious, ang ganda tong Jericho. And isang prominent about Jericho, daanan siya ng mga tao papunta ng Jerusalem. Right? So every Passover, hundreds of thousands of people are walking and mga pilgrimage. So kung ikaw'y taga Jericho at ikaw ay bulag, perfect pare, sweet spot yung daanan. Kasi siyempre, papunta yung mga tao doon sa Israel, sa Jerusalem. Mag-ano sila ng kanilang ayuno and all. So maawain sila sa mga lumpo, bulag. Okay, tulong tayo. So, sweet spot tong pwesto na tong si Bartimaeus. Hindi natin alam, ilang taon na siyang bulag, pero he is a blind beggar. Now, sabi dito, a blind man named Bartimaeus. Kaya, in-explain pa ni Mark, Bar means son, Timaeus, yun yung tatay niya. So, son of Timaeus. So, kaya Bartimaeus. So, kung pangalan mo nung panahon na yon, Barbero, tatay mo si Bero. Okay? Gets mo? Okay, so Barbero. Ganun tanong yun. So, una, bulag siya. Ano yung sabihin ng bulag? It means mahirap siya. Right? No government maintenance assistance, no healthcare, wala siyang PWD parking, yung camel niya, wala siyang disability support. So, isa siyang bulag. Number 2, a blind person is a social outcast. Pag bulag ka, you're considered cursed. Kasi yung mga pain na katulad na to, lalo na kung at birth, they were thinking, yung suffering mo, kaya ka bulag, has something to do with your sin. Kaya di ba sa John chapter 9, tinatanong, ito may bulag. Sino may kasalanan? Yung nanay niya, tatay niya, o siya? So, look up here. Pag ikaw ay bulag during the time, ang tingin sa'yo, sinumpa ka ng Diyos. Tingnan mo yung katabi mo. Mukha mo sinumpa yan ng Diyos. Pastor, tulog eh. Mukhang kukunin na ng Diyos. Okay, hindi pa kukunin yan. Nakalaylay lang ang tuka niyan, pero hindi pa tulog yan. Right? So, he was born blind. So, number 3, blind often meant loss of identity. Pag sinabing bulag, nakatatak na yung pangalan mo ron. Si Bianong bulag. Si Bartimaeus na bulag. Si blind Bartimaeus. Wala ka ng identity, hindi ka na engineer, gano'n. No? Pag bulag ka, namamalimos, you lost your identity, you lost your voice. Wala kang say. Kasi hindi sila makapunta sa temple, and again, konting context lang. Ang mga Hudyo, pag hindi nakasimba, they're considered unclean. So pag hindi ka nagpupunta sa templo, isa ka makasalanan, papunta kang impyerno. Kaya yung katabi mo, pupuntang langit yan. Sino rito gusto mo na ngayon? Huwag muna, pre. Makikinig muna tayo. Okay? So, itong blind man, si blind Bartimaeus, their condition became their label. Society reduced them to their weakness. Alright? Eto na. When he heard, tinanong niya, maraming kaguluhan na. Nararamdaman ko parang ang dami naglalakad. Sino ba yan? And then yung mga tao, tumahimik ka, si Jesus of Nazareth yan, dumadaan. So si Jesus, sikat na si Jesus that time,
Again, few days na lang siya ipapako na sa krus, ha? So, ang dami na niyang ginawa ng mga miracle. Ang tindi, bumuhay ng patay, nakalakad ang bulag. Hindi, lumalakad talaga ang bulag, okay? Yung mga lumpo, nakalakad pala, okay? Yung mga bulag nakakita. So, sikat na si Jesus. Gagawin na siyang hari. Gusto siyang gawing King of the Jews. Now, look up here. Anong sinigaw niya? Hindi Jesus of Nazareth. He began to shout, Jesus, Son of David. He refused to address Jesus in his human nature. In fact, instead of addressing Jesus of Nazareth, he addressed Jesus, Son of David. It's a messianic term. Look up here. You want your breakthrough? Do you know Jesus for who He is? Sino ba Jesus na kilala mo? Si Yesu Cristo. Sa sabungan maraming Kristo yung nakilala ko eh. Hindi yon. Kilala mo ba si Kristo? Kasi kung hindi mo siya kilala, hindi ka magkaka-breakthrough. Kung kilala mo lang siya, alam mo si Jesus, para siyang Santa Claus eh. Pag may kailangan ako, lumalapit ako sa Kanya. We want in a Savior, pero He is also Lord. Nagsasubmit ka ba sa mga katuruan ni Jesus? Minsan unfair kay Jesus, ano? Pag may kailangan ka, lumalapit ka. Pag may kailangan i-address sa'yo, lumalayo ka. Sino sa inyo rito, alam mong meron kang ginagawang mali, pero pilit mong ginagawa. Gusto mong bumait, pero di mo magawa. Sinasabi ni Jesus, patawarin mo yung nanay mo. Patawarin mo yung kapatid mo. Magpakumbaba ka. Huwag kang makipag-sex dyan, di mo masawa yan eh. Sino sa inyo rito, may mga tao na kilalang kilala si Jesus, pero ayaw ipamuhay ang katuruan ni Jesus? Sabi ng first timer, wisit na. Parang alam na to yung buhay ko. Walang nagkwento ng buhay mo sa akin. Lahat lang tayo, meron tayong issues na bine-baby na ayaw mong ma-address ni Jesus. Kaya ikaw na nakikinig ngayon, look up here. Si Bartimaeus, nakuha niya yung breakthrough because number one, kilala niya kung sino talaga si Jesus. Right? Jesus, Son of David. It invokes 2 Samuel 7 that there's going to be an everlasting king. By the way, this is the first time in Mark's gospel, right, that anyone publicly addresses Jesus as Son of David. Siya lang po. Itong bulag pa. So the disciples have not said it. The religious leaders, hindi sinabi yan. Only Bartimaeus. Now, sabi dito, have mercy on me. So number one, the condition. So isa siyang bulag, helpless, naka-sideline lang siya, wala siyang pag-asa sa society. Are you following? So maybe you're not blind physically for sure, nakita ko naman dito. But some of you here today, you're in that situation. Maybe nasa gitna ka ng kahirapan, maaaring hindi pinansyal, maaaring hirap ang puso mo, hirap yung kaluluwa mo, hirap yung relasyon mo, alright? Hirap ang buhay mo, and maybe some of you here today, you need to repent and go to the next point. Now, opposition. Everybody say opposition. Pare, laging may kalaban. Hindi pwedeng walang kontrabida, tama ba? Hindi magandang pelikula pag walang kontrabida, di ba? Alam niyo yung unang water refilling station, Agua Vida, lahat ng sumunod, puro kontrabida na. Okay, parang ganun lang yun, okay? Kailangan may bida talaga, okay? Sino dito may kontrabida sa bahay niyo? Yung kasama may biyanan mo, yung, hindi, joke lang. Si Kimi, nakatingin, no? Hindi yan, Kimi, sumbong kita. Yung, alam mo, pag walang kontrabida, hindi maganda. Pag wala sila Belia Flores, Paquito Diaz, di ba? Kailangan may kontrabida, no? Sila Alan Martin. Ay, pa pala, hindi pala yun. Talaga to si Kuya Alan, no? So, ito na yung kontrabida. Many rebuked him and told him, Hoy! Naging ano, ginising ko lang. Si Marvin na lagi sing. Naging librarian tong mga to. Many rebuked him and said, Quiet! Mabigat yung Greek word na sinabi ritong rebuke, ha? Pag tinignan nyo yung ginamit dito ni Mark, mabigat tong mga ginamit niyang word na rebuke. Jesus, ito, the same word na ginamit din when Jesus rebuked the demons sa Mark 1:25. When Jesus rebuked the storm sa Mark 4. When Jesus rebukes Peter for opposing the cross sa Mark 8. Same word ginamit ni Jesus sa demon, sa storm, sa kay Pedro. So, itong word na to, mabigat to. Yung mga tao na to, ni-rebuke, it's a way of saying, tumahimik ka, wala kang karapatang magsalita. Hindi mo ba nakikita? Oh, hindi ko talaga nakikita. Okay, dumadaan yung magiging future king natin. Tumahimik ka. Una-una, di ka papansinin noon dahil napakaraming tao, importante yung lakad niya. Mabigat. Tanong, sino nagiging hadlang sa paglapit mo kay Kristo? Anybody here? Yung kapatid mo dapat matagal ng born again. Pero dahil sa pangit ng ugali mo, ako, magbo-born again. Wag na.
Mas gusto ko pa sa impyerno kaysa makasama kita sa simbahan mo. Anybody here, yung pupunta ka na sana sa church eh. Kasi nakita mo talaga sa nanay mo eh. O nakita mo sa tatay mo. Wala rito. Mababait lang. Ang taga-anchor mo, mabait lahat. Nandun, nasa TV yung mga makasalanan, okay? Anybody here, may taong hadlang para lumapit ka kay Kristo? Minsan ako yan sa ibang tao. Minsan ako na-offend sa akin yung tao, nagsalita ako. And minsan, itong worst, pag yung tao na to, mga tao pa sa church. Minsan, the very people na nasa church, yun yung nagiging hadlang para lumalim ka kay Kristo. Mga usher yan. Worship leader yan. Nasa kids church yan. Yun ang worst, pastor yan. Uy, kung may na-offend man ako sa inyo, sorry ah. Minsan ganun lang talaga ako magsalita. Kasi mahal lang kita, kaya ako sinasabi yon. Kasi kung pababayaan kita, baka hindi na kita love pag hindi ko na sinabi sa'yo yun, di ba? So, minsan naman, pahapyaw, yung tipong, may muta ba ko? Wala. Ay, buti ka pa meron. So, maganda naman yung dating ko, okay? Kaya lang minsan talagang straight to the point ako, Hebo, tumino ka, ha? Pakukuha kita sa ICC. So, si Secretary Bato po nandiyan. Okay, so, Bato, pick ako. Ito pa pangalawang tanong. Nagiging hadlang ka ba sa isang tao para mapalapit kay Kristo? Sino rito may mga anak? Ang dami kong tanong. Sabi ng pastor, ang dami tanong ng pastor. 300 tong question na to. Sino sa inyo rito, yung magulang mo naging hadlang para lumalim ka kay Kristo? Lumaki ka sa church, nakita mo yung parents mo, pero hindi nila pinapamuhay yung pagiging born again. Ha? Parang sabi ni daddy, wag magsinungaling. Pero ba't siya nasisinungaling kay mami? Sabi ni mami, wag daw maging chismis. Eh bakit siya puro sinitch eh? Ang sarapan naman yung pag may bisita, tapos pag umalis, pagkukwentuhan. O pare, ang galing ng biyanan ko sa gano'n. Biyanan. Ang galing ng mga kamag-anak na misis ko sa gano'n. Yung may bisita, pati kamag-anak ko sa Kabanatuan, ang gagaling sa gano'n. Yung may bisita, inistima, tapos pag uwi, grabe kumain, nakita mo? May Tupperware na dala. Ate Nessa, yung pinakain mo tapos inokra nyo pag-alis, kasi tuwang-tuwa kayo magkakamag-anak na natin. Grabe, nakita mo kung sumubo. Parang wala na bukas, pre. May pamulsa pang baon. Yung pinaganda mo tapos okrayin nyo, minsan tayo nagiging hadlang. Mga anak, yung mga bata rito, on behalf of your parents, kung kami naging hadlang pa para lumamilim kayo kay Lord, we're sorry. Right? Kasi minsan, double standard kami eh. Huwag kang magsinungaling. Tapos MMDA, may cancer kasi yung aso namin. Yung alam mo yun, yung parang, kaya we're sorry kung kami pa naging hadlang sa paglago nyo kay Kristo. Okay, umanon tayo, baka akala na iba, pinapatamaan ko sila. Ako yun. So, ito na. Many rebuked him and told him to be quiet. But wait. But he shouted all the more. Son of David! Hindi ko lang. Hinigising ko lang yung kapitbahay natin bili. Lalo siya sumigaw, sabi, oy, tumahimik ka, bulag, tumahimik ka, wala kang dito. Lalo siya sumigaw. Son of David! Have mercy on me! Yung word na shout dito, it suggests repeated, continuous action. Wala akong pakialam. Lalakasan ko pa yung boses ko. Hihingi pa ako ng tulong. You see, desperate people don't care about appearances. Bartimaeus is already an outcast. Wala na siya mawawala. Alright? So he had nothing left to protect. Hindi siya mahiyang sumigaw. And sometimes, listen up, pride keeps people from calling on God. Pag sobra kang mayabang, may connection pa tayo dito sa gobyerno, saan tayo magdasal, may pera pa tayo sa bangko. Yung pride natin, sino sa inyo rito? Mag-check mo yan eh. Ayaw mo humingi ng tulong kahit sa ibang tao. Baka isipin niya, small ako. Huwag mo kami i-smallin. Big kami. Yung parang feeling mo, pag humingi kang tulong, it's a sign of weakness. Alam mo, nadadala natin sa kay Lord yan. Minsan ayaw mo magdasal kasi feeling mo, Lord, kaya ko pa naman, maganda pa naman yung negosyo ko. You see, desperation destroys pretension. Sometimes pride keeps people from crying out to God rather. Ano na isipin ng tao? Walang pakialam. Alright? Sabi niya, have mercy on me. Alam niyo yung word na mercy? The Greek word, nag-aral ako ng konting Greek para sa aking pag-aaral lang. The word is elison. It means compassionate intervention toward the helpless.
Pag si God nangialam sa history, awang-awa siya sa mga taong helpless, and then yung mercy ko will be new every morning, sabi sa Bible. So Bartimaeus knew, I cannot save myself. That is true faith, not confidence in self, but dependence on God. Number 2, opposition reveals the authenticity of your faith. Minsan, sasabihin mo, may faith ako, until may mag-oppose. Malalaman mo, totoo ba talaga yung pananampalataya mo? Right? He did not become quieter after resistance, he became louder. That's real faith. Anyone can pray pag maraming parating na blessing. Pero paano kung nagdadasal ka ng stage 1 cancer, naging stage 2, nasa stage 3 na, will you keep praying? Madali magdasal pag nakikita mo, uy, makuklose na yung deal. Makakabenta lang tayo ng diesel, pre, konti na lang. Paano kung wala? Paano kung namatay lahat ng opportunity? Will you shout all the more? If God closes door, worship Him in the hallway. Hindi yung, bumubukas na ba yung door? Bumubukas na, worship na tayo. No. If the door is closed, worship Him sa hallway. Yun ang problema kasi natin. Ja-fake yung pananampalataya ng iba. Ja-fake faith quits when pressured. Ja-fake. Sa Green Hills kasi tayo, maraming ja-fake dyan eh. Real faith cries louder. Right? Sino dito ja-fake yung faith mo? Matetest mo yung ja-fake na faith, ha? Matetest mo yan pag dumating ang challenge, ang pressure. Malalaman mo what that faith really is made of. Makikita mo yung pananampalataya mo kasi madali, hallelujah, praise the Lord. Tingnan natin, pag dumating report ng doktor, sorry po ma'am, matindi po yung sakit nyo. Saka, yun nga, yung doktor na pag sinabi nga, matakot ka pag sinabi ng doktor, ginawa na po namin ng lahat. Ay, nakakatakot yan, di ba? Doktor, wag nyo gawin lahat kasi lahat ng sinabihan niya namatay. So, pagka sinabi ng doktor, sorry, nag-metastasize siya. Kala ko namin stage, cancer-free, bumalik. Your faith, malalaman kung ja-fake o hindi. Paghiwalay ka na asawa mo, will you still trust God? What God has joined, let not man separate. Maniniwala ka ba? Pag yung pananampalataya mo totoo, merong crisis, it cries louder. Lord, hindi ako papayag na hihiwalayan ako ng asawa ko. Sabi mo sa salita mo, what God has joined, let not man separate. Pero kung ja-fake yan, Lord, namabahay siya. Manlalalaki ko, Lord. Makikita niya yung ganti ko. Patay. Malamang si Satanas kayo pareho bumagsak. Okay? So, anybody can pray when there's an open door. Number 3, persistence often precedes breakthrough. Pag malapit ng breakthrough, you need to persevere. You need to persevere. Remember the story of the persistent widow? Nalala niyo yung kwento na to? It's a parable. Meron daw widow na nangihingi ng hustisya sa judge. Yung judge, masamang tao, walang takot sa Diyos, walang pakialam sa mundo. Sabi niya, ayoko. Sige na, judge. Pagbigyan mo na ako. Lumayas ka. Ang kulit ng widow. Tingnan niyo yung kwento na tong widow. Alright? For some time, yung judge daw nag-refuse. But finally, sabi niya sa sarili niya, kahit hindi ako takot sa Diyos, walang pakialam sa babae na to, yet because this widow keeps bothering me, I will see that she gets justice so that she won't eventually come and attack me. Sabi ni Luke, di ba ganun din sa Diyos? Will not God bring about justice for His chosen ones who will cry out to Him day and night? Will He keep putting them off? What this verse is saying, this parable is saying, yung persistence natin will eventually pay off. Ikaw na nasa church ngayon, ikaw na nanonood ngayon, si Aling Tona na naka-duster na blue, paborito natin yan. Bakit ka nandito? Why are you here? Because I believe you're holding on to something na pinangahawakan mo, Lord, mangyayari to. You're holding on to a promise of God. Amen? May pinangahawakan ka. I hope hindi ka nandito dahil may pagkain na sa labas. Ang cheap naman nun, di ba? Kasi si Kuya Alang kasi nagdala pa ng tokwat baboy eh. She got what she came for. Anong ginagawa mo pag mahina ang signal ng internet sa bahay? When internet signal becomes weak, anong ginagawa mo? Di ba, naghahanap ka ng magandang spot? 2 Fridays ago, walang signal sa bahay namin dahil brownout, may kailangan kaming Bible study na global Bible study. So nandun ako sa garahe namin, nagbukas ako ng kotse, may saksakan ng 220 volts doon ko sinaksak yung router, nagkaroon ako internet. Natuloy yung Bible study. Global yun mga 3 milyon yung taong nandun, okay? So, here's my point. Pag walang signal, hindi kayo, walang signal. No, hanap ka, saan malakas ang signal? O dito. Same thing. Pag wala kang connection kay Lord, hanapin mo si Lord. Isik mo siya. Nandyan lang siya. At hinahanap ka rin niya actually. Magkakagulatan kayo. Alright? Ito na, let's end this. Hindi, joke lang. Hindi pa ako mag-end. Matagal pa to. He shouted all the more. Sabi niya, Jesus, Son of David. Sabi ng mga tao, tumahimik ka. Isa kang bulag, wala kang kwent ng tao, dito ka lang sa sideline.
Son of David, maawa ka. Eto na pare, dumating na yung breakthrough niya. Jesus stopped. Guys, you have to understand, the King of Kings, marching towards Calvary. Doon na siya ipapako sa krus. Ito lang dahilan ba't siya binadala sa lupa. Para mamatay sa krus, mabuhay on the third day. Are you following? Ito na yung ultimate mission niya. Right? Kung magkapapunta na siya doon, tapos may isang insignificant sa mata ng tao, bulag, na matanda na, ilan na lang taong ibubuhay niyan. Ikaw ba si Jesus? Hihintuan mo ba yan? Picture nyo ngayon, merong limousine, may advance party na 5 suburban, may 10 suburban sa likod, may isang Cadillac dito sa gitna na may payong, okay? Na SUV. And then, sabi nung nagradyo, boss, sabi ni... Ang galing yung mga boses doon sa, sa NBI. Okay, window 4. Ang galing sa NBI, di ba? Sabi, stop daw tayo. Bakit hinto? Sabi ni Mr. President, hinto rin tayo. Sure ba yan? Hinto mo dyan sa may kando. Hininto yung lahat ng advance party. Tapos bumaba yung presidente. Nasaan si Mang Kanor, yung bulag? Ba't yung pinapakilaman? Kami nga, hindi na pinapakilaman yan eh. Hindi, kakasapin ko siya. Jesus stopped. And then sabi, tawagin niyo siya. Ito namang mga kolokoy na disciple niya at yung mga tambay, so they called the blind man, oy, matuwa ka! Tumayo ka! Tinatawag ka niya. So, the crowd has been silencing this voice. Now Jesus gave him a voice. Patawag mo, gusto kong marinig ano bang kailangan niya. The rest of the people there, walang pakialam sa sasabihin niya. Tumahimik ka, walang makikinig sa'yo, wala kang bearing, you're a cursed man, mahiram ka, wala. It's a matter of time, mamamatay ka rin. Huwag ka nang maingay, huwag kang makulit. Papunta yung magiging hari natin, itong posibleng hari natin to. Tumahimik ka. And yet Jesus stopped. I want to know, ano bang gusto niya sabihin? Are you following? Tinapon niya yung cloak niya. Cloak rightly represented his security, his identity, his survival kit. Alam yung cloak po, pag bulag ka, inilalatag yon. Doon yung mga, ano tawag sa gano'n? Arms? Sorry, what's in Tagalog? Arms? Limos. So, nandun yung mga, sorry, I grew up in the States. Wow, kagagaling lang, alam mo, doon na lumaki, no? So, yung limos, pag nandun yung limos, kahit bulag siya, alam niya kung gaano ipunin yon. Yung cloak is his, survival kit niya yon. Ang bulag na walang cloak, walang kwenta kasi kakapain niya, saan ba tinapon, pre? Wala. So, yung mga nagbibigay, alam nila, sa cloak mo lagay, pre. So, yung cloak niya, he throw his cloak, right? And then he jumped to his feet, and then came to Jesus. Wow! Symbolically leaving everything behind. Ikaw na nakikinig ngayon, gusto mo sumunod kay Kristo, ayaw mong iwanan kabit mo. Oops. Ikaw na gusto mo sumunod kay Kristo, yung pride mo, ayaw mong i-give up. Sabi ng iba, ba't alam na ito yung buhay ko? Ikaw na nakikinig ngayon, gusto mo sundin si Kristo, ayaw mong patawarin nanay mo. Ikaw na nakikinig ngayon, gusto mo sundin si Kristo, pero sinasabi niya, i-give up mo yung anger issue mo na yan. No, madali ba? Of course not. Kaya nga sabi niya, my grace is sufficient for you. It's made perfect in your weakness. Hirap kang sumunod kay Lord, tumawag ka sa Kanya. Ang puhunan mo lang, mustard seed of faith. Lord, hindi ko talaga kayang iwanan tong kabit ko, Lord. Kasi kabit nga, Lord. Nakakabit. Ay, patayin ni Lord yung kabit o ikaw mamatay. Basta sasabihin ni Lord, ako bahala sa'yo. Hindi rito yan, wala rito. Baka nanonood si Mang Kanor yun, okay? Ikaw na nakikinig. Sumusunod ka kay Lord sa blessing. Pero pag sinabi ni Lord, i-give up mo yan. Sinasabi mo yung pera dyan sa scatter. Scatter ang geologs. Papiso-piso na ubus yung bahay at lupa mo. Oh, may ganun sa scatter. May makilala ko, nagpapakounsel sa akin. Papiso-piso, sinanlay kidney. At inesa pa sinanla. Sa NKTI. Sinasabi ni Lord, magtiwala ka sa akin, wag dyan. Itigil mo yung illegal mong ginagawa. Puro ka under the table. Umayos ka kasi bibigyan kita ng grasya. Alam nyo, ito lang, atin-atin na lang to, huwag na lang lalabas dito. Ano? Kasi takot ka, iniisip mo, baka maghirap ako. Baka wala nang pumansin sa akin. Baka pag di na ako sikat, wala nang makakilala sa akin. Well, una-una, hindi ka naman sikat. Akala mo lang yun. Wala naman, sa totoo lang, wala kami pakialam sa'yo. Wala naman, ano yung susot mo? Hindi namin alam kung ano susot mo bukas. Minsan, we're so full of ourselves. Tanggalin mo yan at imbitahan mo si Jesus sa puso mo.
Alam mo, kailangan lang natin humility to admit, Lord, hindi ko kaya. Yun lang naman eh. Hindi naman sinasabi ni Lord, bago ka lumapit sa akin, tumino ka muna. Hindi. Come as you are. May challenge ka, lumapit ka sa akin. May unforgiveness ka, lumapit ka sa akin. Kasi bibigyan kita ng grasya para magpatawad. Amen? Hindi ba kayo natutuwa si Lord? He doesn't keep records of wrongs. Sino rito yung misis nyo, historical? Naku, naalala yung suot mo, 1973. Naalala ko yan. Yung alam yung mga kasalanan mo, si Lord hindi. He keeps records ng wrong. Hindi. He keeps record ng pagmamahal sa'yo. May pag-asa tayo lahat. Okay, tapusin na natin dahil nakasimangot na iba. Sabi last na to, ang init na sa lugar nila, pinapatamaan pa ako. Hindi kayo yun. Ako yun, okay? Faith responds radically when Jesus calls. Ito na pare, ito na pinakamagandang tanong. Ito na, last na to. Sabi ni Jesus, ano bang gusto mo sa akin? Again ha, we're talking of the King of Kings and the Lord of Lords. Para nakahanap ka ng genie. Tapos binigyan ka lang 3 wishes ang dating. Di ba parang, ano bang gusto mong gawin ko sa'yo? Again, si Jesus by this time, he's so famous. Bumuhay na ng patay lahat na. Pinakain ng 5,000 yung mga tao, around 10,000 of them with fish and 5 loaves. Ano bang gusto mo sa akin? Sabi ni Jesus, ba't mo ko inantala? Hindi mas busy ako, pero may time ako sa'yo. Ano bang gusto mo? Ba't mo sinisigaw yung pangalan ko? What do you want me to do? Now, look up here. Same question was asked by Jesus few days before. Alam niyo kung kanino? Si James at si John. Itong dalawang kolokoy na magkapatid, yung disipulo niya, lumapit sa kanya. Ito, tingnan niyo para yung tanong ha. James and John, the son of Zebedee, came to Jesus. Teacher, they said, we want you to do for us whatever we ask. Ang taray, di ba? Ang taray nagdating. Jesus, alam mo, 3 taon na rin naman kami naglilingkod sa'yo. Okay, may business kami, ginibap namin. Alright? Ba't ko alam yon? Sa The Chosen. Di ba? Sinabi sa The Chosen. Sabi, gawin mo yung i-request namin, Jesus. Ha? Sabi ni Jesus, invite ni Jesus. Same question. What do you want me to do for you? Tinanong niya din to kay John at kay James. Tinanong niya rin to sa bulag, okay? Pero bago itanong sa bulag, tinanong niya sa dalawang magkapatid. Ang tindi ng sagot ng magkapatid. Gawin mo akong Senate President. Yung kapatid ko, yung isa naman, Sergeant at Arms. Parang yun yung request. Sabi, let one of us sit at your right and the other in your left in your glory. Ang tindi na to, pre. Sabi, Jesus, maiba tayo. Kasi kumakain si Jesus ng isda. Ano yon? May request kami, gawin mo ha. Kasi naman, tropa na tayo. Ano to, kinorner ng dalawa eh. Hindi nakikita ng 10. Yun nga, Jesus. So, ito nga gusto namin. Gawin mo na lang para hindi tayo magkasakitan or something like that. Okay? So, awa naman ako kay Jesus. Sabi ni Jesus, ano ba gustong gawin niyo sa akin? Sabi ni Jesus, sabi ng dalawa, gawin mo ako sa kanan. Pagka naging hari ka, itong kapatid ko sa kaliwa. Pag-usapan natin provision. Antok na yung iba eh. Let's talk about the provision. What do you want from me? Sumagot yung bulag. Rabbi, I want to see. Alam nga naman, Rabbi, I want to walk. Hello, kakalakad ka na. Hiningi mo pa sa akin yan. Hinabala mo pa ako. Hindi, gusto kong makakita. I want to see. Ano sagot ni Jesus? Go. Your faith has healed you. Immediately, everybody say immediately, he received his sight. Guys, Bartimaeus did not merely cry loudly, he cried to the right source. Now, look up here. Hindi to palakasan ng sigaw. Ay, nilakasan yung sigaw, dininig. Ay, patamahin mo ako sa loto. Malamang, hindi ka tatama sa loto. Lord, lahat na may utang sa akin, mamatay na, Lord, please. Yung story na to, hindi to palakasan ng bunganga. Hindi to palakasan ng request. Kung kanino naka-attach yung request mo. Are you following? Mauhulog ka sa bangin. May 2 baging lang. Kahit gaano ka kasinsir, kung yung kinapitan mo hindi nakakapit doon sa ugat ng puno, mamamatay ka rin. Are you following? So look up here. It doesn't mean you're sincere, you're right. Because sometimes we can be sincerely wrong. Every time I see people talagang lumuluhod mula Quiapo hanggang Baclaran, talagang nakikipagpatayan para mahawakan yung, siguro totoo yun, sincere na sincere. No, you can be sincere and be sincerely wrong. Yung mga namatay doon sa 9/11, para hindi tayo ubra doon. Kasi yung mga nag-command ng airplane para pasabugin yung mga building sa Amerika, they're so sincere of their faith. Sino rito kaya niyo yun in the name of Christianity? Willing ka mamatay? Sa Nigeria, pinapatay mga born again ngayon. Kung ipapadala ka missionary doon, willing ka ba mamatay? So minsan, feeling natin, ay,
Sobrang sincere nila. Nag-command ng airplane para holy war yung jihad. No, it doesn't mean you're sincere, you're right. Because you can be sincerely wrong. Hindi ngunit pinaparada yung Black Nazarene. Grabe sila. Talaga napapatayan para mahawakan. Now, maaring tamay pananampalataya nila. Maaring, religious practice. But it doesn't mean you're sincere, you're right. Because you can be too sincere and be sincerely wrong. The power was never in the shouting. The power was in Jesus. Because faith in itself is not magical. Faith is only the channel kung saan siya nakasource. Now, last story and then we're done. 2 minutes na lang ako. Remember the story sa 1 Kings 18? Again, sa mga hindi nagbabasa ng Biblia, matagal-tagal kong, tita, ulitin ko yung kwento na to. Ano? So, magkaaway to, si Elijah, saka itong mga propeta na mga huwad, mga prophets of Baal. Nagkaroon sila ng contest. O sige, kung sino totoong Diyos, maglagay tayo ng offering natin, and then kung sino bababa yung prayer natin, magpapababa ng apoy mula sa langit, yun ang totoong Diyos. Sasabi ng mga huwad na propeta, okay, ang Diyos nila, God of Fire eh. Si Baal. O, tatawag kami sa Diyos namin. Sige, game. Eto na, tinan nyo pare. So they called on the name of Baal from morning till noon. Baal! Answer us! Sigaw sila ng sigaw. Parang son of David, ganun din dati. But there was no response. No one answered, and they danced. Nagsayaw. Talagang hawak nila yung beat. Kasi talagang hawak natin yung beat dito, pre. Sumayaw sila sa altar, wala pa rin. Eto naman, kulit din si Elijah, mapang-asar din to eh. Sabi ni Elijah, Hoy, lakasan nyo, sigaw nyo. Sure, Diyos yan. Perhaps tulog or busy. Baka naman travel. May busy sleeping. Mga kailangan yung gisingin. Ito ng mga kolokoy, nakinig. They shouted louder, Baal! Gumising ka! Papababa ka ng apoy. Hiniwan nila yung mga nila. Yung katabi, ginilitan. And then with sword and spear, until their blood flowed. Hindi pa rin gumalaw yung Diyos nila. May Diyos-Diyosan sila. Nakahugis tao. Gawa lang sa bato. Sabi ni God, they have ears, but they cannot hear. They have mouth, they cannot breathe. They have eyes, yung mga Diyos-Diyosan na ginawa sa kamay, sa kahoy, sa bato. Wala lahat yan. Ang kulit na to talagang si Elijah. Midday pass, nagtanghali na, they continue their frantic prophesying until the time for the evening sacrifice. Ito na. Sabi siguro ng mga huwad na propeta, pare, baka naman tulog nga sa gabi natin gisingin yung Diyos natin. Nung gumabi, lumabas ka! Walang response, walang answer. Their God didn't pay attention. It's not in the shouting. It's not in the sacrifice. It's who you are calling to. Buhay ba Diyos na tinatawagan mo? Baka kaya wala kang breakthrough kasi yung tinatawagan mong Diyos. Ang dami mong Diyos, may extra Diyos, may quality, may mango Diyos ka. Yung totoong Diyos tawagan natin, mga kapatid. Kaya, ito yung totoo nating Diyos. Pare, last na lang. Psalm 145:18-19. The Lord is near to all who call Him. To all who call on His truth. He fulfilled the desire of those who fear Him. Next, the Lord is far from the wicked, but He hears the prayer of the righteous. Next, ano dito? The righteous cry out, the Lord hears them. He delivers them from their troubles. Ano pa? Before they call, ang tindi na to, advance mag-isip yung Diyos na to. Bago sila tumawag, sinagot ko na yung prayer nila. Ang taray, di ba? Before they call, I will answer. While they are still speaking, I will hear. Yung mga Diyos ng Baal, wala. And lastly, may nagpipicture pala. Nasaan na yung huli? Ito maganda, hindi ko nabasa. Yan. 1 John 5:40-15. This is the confidence we have in approaching God. If we ask anything, kaya hindi ka tatama sa loto, anything according to His will, He hears us. So pag dinasal mo, sana magkahiwalay na kami mag-asawa. Hindi. Sabi sa Bible, what God has joined, let not man separate. According to His will, He hears us. If we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have what we ask Him. Listen up. The key, relationship. Pag mahal mo ang Diyos mo, hindi ka hihingi ng ikakagalit niya. Are you following? Alam mo yung tibok ng puso niya. So yung mga dasal mo, align din sa Kanya. Hindi ka magdadasal na, sana, tabunan ng gumuhong tong kaaway ko. Hindi mangyayari yon. Hindi will ni Lord yon. Kaya be careful. And as I end, totoo na to, he received his sight and followed Jesus along the road. Isn't it great to see? Nung natanggap na niya yung kanyang kagalingan, sinunod na niya ang Diyos. Sino sa inyo rito? Nung natanggap yung blessing ni Lord, nagkalimutan na kayo ni Lord. Nung naging doktora ka na, naging inhinyero ka na, lalo ka naging busy. Sino rito nagdadasal ka ng work? Nagkaroon ka ng trabaho, natuto ka mag-golf. Nung wala kang trabaho, paano yung simba mo? Nung nagkaroon ka ng trabaho, paano yung golf mo? Hindi ka na nagsisimba. Kaya hindi ka makabenta sa SMDC.
Hindi, joke lang. Okay? Sino rito yung nagdadasal ka kay Lord, parang lahat gusto mo nang tumira sa church. Nagbo-volunteer ka sa ushering, nasa kids church ka, tapos nung naging busy ka, mayaman ka, wala ka ng time kay Lord. Parang feeling mo, sorry Lord kasi linggo nandun yung mga nasa golf club, yung mga pasensya ka na Lord, babawi ako sa'yo Lord. Habang nagdadrive ako, papakinggan kita. Wow, si Lord, appendix. Side note lang. Oh Lord, nagdadrive ako, pinapakinggan kita Lord. Hindi, ako yung nagsasalita ron. So, yung quiet time mo na wala. Sino ito nagbabasa ka pa ng Bible? See, wala na. Hindi ko alam ba't kayo nasa simbahan. Ito lang Bible nyo, yung mga pinapakita ko. Pambihirang patis yan, no? Kaya tayo na... Let me end na. Totoo na to. Alam ba to, Marvin? Parang asama ng tingin sa akin ng mga tao rito. Here's the beauty ng gospel. Look up here. We are all Bartimaeus. We're all spiritually blind. We're spiritually helpless. We're unable to save ourselves, but Jesus stopped on His way to the cross. Look up here. Why? Because Jesus took our blindness. Jesus took our sight, our sin rather. Jesus took our judgment. Jesus took our brokenness upon Himself. The Savior that Bartimaeus trusted, listen up, He became the suffering that He's supposed to suffer. Kaya pag tinignan nyo, si Jesus also cried out. Just like Bartimaeus, he cried out. Sabi niya, my God, why have you forsaken me? Unfortunately, in a way, si Bartimaeus pinakinggan, si Jesus hindi. In a way, seemingly, unfortunate naman, Jesus hindi pinakinggan. No, it's part of God's plan. God did not save Jesus at the cross. I mean, He could have done that. Diyos siya. Pwede niyang isang ganun lang, tanggal yung mga pako sa krus, and then si Jesus, akit na lang kita anak sa langit. No, He didn't do that. Because Jesus needs to carry our sin, to carry our blindness, to carry our judgment, the judgment that is for us, so that He can save us. That's the beauty of the gospel. God wants you to know, Jesus Christ died for you. Jesus Christ, hindi pinakinggan ng Father, yung kanya, bakit mo ako pinabayaan? Why have you forsaken me? No, Jesus Christ endured until the cross. On the third day, He rose again. Amen? Let's all stand as we sing this song. We're gonna worship God. Wag muna ko yung alas, even yung nasa online, don't leave yet. We're just gonna worship God today. And ang dasal ko lang ito, before tayo mag-worship kay Lord, maganda kasi itong prayer na ito, the blessing. If you are spiritually blind today, right, we're gonna pray first. We're gonna respond to the teaching of the Word. Maybe you're that Bartimaeus. Marami ka mga bagay that blinds you. May mga bagay that really hinders you. Or baka ikaw naman yung crowd. You can relate to the crowd. Ikaw yung nagiging hadlang for someone to get to know God. So kung sino ka man sa dalawa, whether you're the Bartimaeus that needs the breakthrough, or maybe you're the crowd that's hindering people from getting to know the people around you, si Jesus, this is the time to repent. Alam niyo, si God, ang dali lang kausap ni God. Sabi, come to me. Come to me. Kung talagang legit ka na nagsisisi, come to me. Those who seek Him, masusumpungan daw natin siya. We seek Him with all our heart. Let's bow down our heads. Lord, napakahirap, Lord, mabuhay sa mundo na to, where there are a lot of noises, there are a lot of voices na nagsasabing, wala kang karapatan tumawag sa Diyos. Makasalanan ka. Kulang pa yung mga ginagawa mo. Galingan mo bago ka lumapit sa Lord. Lord, sometimes we get to that groove of, I have to perform para pakinggan ako ng Diyos. Lord, today we ask that you bless us, Lord, with that revelation that your grace is just waiting around the corner. Katulad, Lord, ng sigaw ni Bartimaeus, have mercy on us. Lord, sa mga nanonood ngayon, at sa mga tao nandito sa bulwagan na to, Lord, have mercy on us. Help us, Lord God. Help us to fight the battle of insecurity, the battle of pornography, the battle of sexual immorality, the battle of pride, the battle of anger, the issue of unkindness, ungratefulness. Lord, marami kami pinagdadaanan na nadja-justify pa namin minsan. Dapat lang kasi ganito, ganyan. But Lord, help us. Just like Bartimaeus, he just shouted all the more, Lord, I need your grace. Lord, patawarin mo kami kung galit kami ngayon or nakakaroon kami ng tampo sa'yo. But Lord, I know the breakthrough is just around the corner. Lord, we'll not focus on the breakthrough, we'll focus on you. Because as long as we have you, we have all that we need. So Lord, today, I ask that you bless these people right now. They're coming to you, Lord, asking for your grace, asking for your mercy. Ano man, Lord, battle pinagdadaanan nila. Sabi mo, your grace is sufficient.
I also pray for a specific group of people. Lord, itong mga tao na to, Lord God, they have this sense of pride that hinders others to get to know you. May mga sense of self-righteousness na komo ganito, komo ganyan. Hindi nila alam na yung mga tao na offend sa kanila. Na yung mga tao hindi makalapit sa iyo because of them. So Lord, I pray for these kind of people because they're also blinded, just like Bartimaeus. They don't know what makes them stumble, sabi mo sa salita mo. So Lord, if there's a sense of pride, kaya kayo ganyan kasi ganito kayo eh. Kaya kayo ganyan eh. Kaya kayo mahirap eh. Kaya kayo hindi makahanap ng ganyan. Lord, tanggalin niyo po yung pride sa amin. And help us, Lord God, to be like Jesus, who had compassion on the helpless. So Father, right now as we sing this song, remind us we're nothing apart from you. So Lord, just like Bartimaeus, may we receive our sight today. Tanggalin niyo po ang aming spiritual blindness. In Jesus' name. You know what? I just realized that when Bartimaeus got his sight, Jesus was on his way to the cross, right? So I do believe that he gets to witness the crucifixion of Jesus Christ. And I don't know about you, but he was given the sight only to look at the Savior, the Son of David, being crucified, helpless as he is. But I don't know about you, but on the third day, he rose again. And that confirms his salvation. Si Bartimaeus got his sight and eventually physically died. All the people na pinagaling ni Jesus, binuhay, si Lazarus, they all died physically. Because life doesn't end here on earth. There's an eternal life na naghihintay sa atin. And I want to read from this verse because I believe some of you need to hear this. In Romans 5:8 it says, "But God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us." If Jesus didn't die sa cross, we're all headed to hell. Someone needs to pay the price. We're all indebted kay God, and God demands payment for Him to be just. But He's also merciful and gracious. Hindi naman natin kayang bayaran yung utang natin dahil in the first place, good works, that it doesn't come. Not by good works so that no one can boast, the Bible says. You cannot go to heaven by good works. Kahit gaano ka pa kabait, mas mabait ka pa kay Mother Teresa, you will never even go to the door ng heaven. Because the Bible says, it is only by grace you will be saved. Not by good works so that no one can boast. So if you're here today, and you're not sure, pupunta ba ako sa langit o hindi? Well, I am sure, pupunta ako sa langit one day when I die. But some of you here today, hindi mo sigurado kung sa langit ka pupunta. And we can be assured today. That's the beauty of putting your faith in Christ. Ano sabi ni Jesus? Well, sabi sa Romans 10, verses 9 to 10, if you confess with your mouth, if you believe in your heart that Jesus is alive, He rose from the dead, you will be saved. If you confess with your mouth that Jesus is Lord, and believe in your heart. So confessing and believing. Wala sinabi na if you do good works, if you feed the poor, if you bring people to school for free, may scholar. No. It has nothing to do with what you can do because Jesus did everything. Kaya sabi niya, it is finished. Tetelestai. So ikaw na nandito ngayon. Akala mo aksidente lang you're here. It's not. The reason why you're here today, because God wants you to know, anak, papunta kang impyerno, it is only by my grace you will be saved. And the Bible says, it is by faith. Pananampalataya lang ang magtatawid sa iyo mula impyerno papunta sa langit. Not by works. So no one can boast before God. So I'm gonna give an opportunity today. This is the greatest decision of your life. For those of you watching online, and for those of you na nandito po sa ating bulwagan, some of you need to make this decision. Lord, gusto kitang tanggapin bilang aking tagapagligtas. Si Bartimaeus ay nasa langit ngayon, not because he's good, but because God is good. So you can be assured that one day you're gonna go to heaven because today, you're gonna make a commitment, Lord, gusto kong ibigay ang buhay ko sa iyo ngayon. And the Bible is very clear. It is only by grace you will be saved. And the Bible is also very clear. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one goes to the Father in heaven except through me. Unfortunately, not through the Mother, not through other saints, not through good works, unless Jesus is lying, but I believe Jesus is telling the truth. Ako ang daan, ako ang katotohanan, at ako ang buhay. Sabi ni Jesus, walang makakapunta sa Ama sa langit maliban sa akin. Hindi sa nanay, hindi sa good works, hindi sa mga santo, mga saints niya. It's only through Jesus Christ. Why? Well, siya lang naman yung namatay sa krus para sa'yo.
So if you're here today, bow down your heads, close your eyes. Lahat tayo, yumuko at manalangin. Kung meron man sa inyo ngayon gusto ng desisyon na to, Pastor, bukang ako yung pinaparinggan mo. Hindi pa ako sure kung pupunta ako sa langit. Hindi ko nga alam kung may Holy Spirit ako eh. Kasi yung pinapamuhay ko, lumaki lang ako sa simbahan pero yung pinapamuhay ko hindi naman makakristyano. Mas gusto ko yung kasalanan kaysa sumunod sa'yo. Because coming to church is not an assurance you are born again. Born again is having the Holy Spirit. Being born again is not a religion. It is a relationship with Christ. So huwag ka matakot. Hindi kita iniimbitahan maiba religion. Kung Catholic ka, I'm not saying lumipat ka rito simbahan. No. Go back to your Catholic church. We're not talking about change in your venue of worship, but have the relationship with Jesus Christ. So kung ikaw ngayon ay nandito, hindi ka pa sigurado kung mapupunta ka sa langit, there's only one way to be sure. Receive the Lord Jesus Christ. Sabi sa book of John, to those who believe in Him, to those who trust Him, He gave the right to become children of God. So bow down your heads, close your eyes. Kung ikaw ay nandito ngayon, at sinasabi mo, Pastor, tatanggapin ko po si Jesus. Itaas mo lang yung kamay mo. Don't look around, huwag ka tumingin. Just raise your hand. This is the most important decision ng buhay mo. Hindi yung who to marry, pangalawa lang yon. Pinakamahalagang desisyon, who to worship. I see people raising their hands. Praise God. Okay? Again, may isang taga-Bulacan doon, nagtaas ng kamay. Praise God. As you're raising your hand, huwag ka maiya, keep it raised, magdadasal tayo. Habang nakataas yung kamay mo, sabihin mo lang yung dasal na to. Sabihin mo, Panginoong Jesus, ako po'y nagsisisi sa mga nagawa kong kasalanan. Panginoong Jesus, tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas. Salamat po sa iyong pagkamatay sa krus. Ako ngayon ay may buhay na walang hanggan. Starting today, be the Lord of my life. Ilayo mo po ako sa kasalanan. At simula ngayon, Jesus, ikaw lamang ang aking sasambahin ngayon at magpakailanman. Ito ang aking dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen, 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 amen. Praise God. Alright. Praise God. Alam ko po, marami nagtaas ng kamay. For those of you who raise your hand, you can talk to our leaders. Nandito yung miss ko si Grace, sila Ate Net. Nandito ang mga leaders natin, sila Kuya Don. If you need prayers, I do believe that God brought you here for a reason. Si Bartimaeus sambulag physically, pero he can see spiritually. He saw Jesus for who He is. And some of us, we have eyes physically, but we're blinded spiritually. Ang weird, ano? Ironic, isn't it? May mata tayo, pero hindi natin nakikita ang Diyos. Pero today, nagbago yon. Dahil alam natin buhay ang Diyos. Amen? God is good. Amen? God is good. You're on your way to your breakthrough. Just be persistent, because you'll never know. The only thing that separates you and your breakthrough, persistently pray, persistently walk with God. Lord, we seal this day with your blessing. We call upon your name. Lord, bless us, Lord God. Bless these people. May they always seek you and find you. Maraming salamat, Lord, because you are a great God. Hindi ka nagkikip ng records ng mga mali. We come as we are, and you embrace us just like the prodigal son. So ngayong araw na to, Lord God, be magnified, be glorified sa buhay namin. And we're gonna live differently starting today onwards. In Jesus' name, amen.